patagalin pa, I would like to call our pastor for today for giving us the Word of God, Pastor Elisito Soriao. Sabi ko sana kwadro. Napaisip. Actually, ang preacher ko dapat ngayon talaga si Pastor Ratcha. So, alam naman natin yung pagbubuntis, lalo ng paglalaki, no? Medyo nahihirapan. Kaya hindi siya hindi siya makapokus. So, nag-usap kami at ako muna yung gagamitin niya. Nagpalit muna kami, no? So, i-open mo muna yung Zoom. Ayan. Kung nakikita nyo po si Pastor Noel. Ayan, si Pastor Noel. Ayan, si Pastor Noel po ay isa sa mga pastor ng TCF, no? At sa susunod, siya po ay bibigyan natin ng schedule at nag-usap na kami na yung mga pinag-aralan nila doon o natutunan niya, ibabahagi din naman niya sa atin, no? So, glory to God po. At nung Monday po, nagkaroon po ng baby first birthday prayer, no? Pinag-pray ko po yung baby. At ang susunod po ay magkakaroon po tayo ng baby dedication na dito po gaganapin. So, at ipag-pray din natin na nung umatin po kami doon sa birthday na yon, marami pong mga Pilipino, nakita ko po, biglang pumasok sa akin yung sinasabi ng Bible, no? Maraming harvest, maraming aanihin, pero kulang ang mga ani. So doon pumasok bigla yung sa isip ko, yung verse na yun, no? So I pray, pag-pray natin na magkaroon po tayo mag-conduct po tayo ng Bible study doon. Amen po? Okay, so ito po, start na po tayo, no? Ang ating, ayan, key to commitment. Yan po yung ating title, no? Yan po ay halos karugtong din po nung mensahe ni Pastor Oscar nung nakaraan po, no? So halos karugtong po yan. At yung title na yan, yung matututunan natin dyan, yan po ay ginamit ko po nung ako'y nagturo dun sa CIJ, dun sa School of Leader 1, no? So ginamit po ang inyong lingkod doon at yan po ang aking ibinahagi. Yan po ay nagmula sa aklat ng doon po sa aklat ng nakalimutan ko na. So, manalangin muna po tayo, no? Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ako na naman ang iyong gagamitin. Ako na naman po ang maghahayag ng iyong salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang patnubay mo. Ingatan niyo po ako, Panginoon. Layo niyo po ako sa anumang balak ng masamang espiritu na gambalain, Panginoon, o masira ang gawain ito. I pray, Panginoon, na itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, na magsalita. Ikaw, Panginoon, na magpaliwanag, Panginoon. Hallelujah. Ipaunawa mo po sa kanila, Panginoon, ang nais mong iparating sa araw na ito, Panginoon. Kung paano po ba kami maglilingkod ng tama sa iyo, ng tama sa aming pagkagising, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Paano ba kami kikilos? Paano ba namin na isa sa katuparan ang commitment namin para sa iyo, Panginoon? Hallelujah. Tago mula ako, Panginoon, sa likuran mo, Panginoon. Wala po akong sapat na kakayanan, mahina po ako. Wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magsalita at magpaliwanag. Maaaring may mga pagkakamali ako sa mga grammar, Panginoon, sa mga pananalita. Lord, Ikaw, Panginoon,
yung magpaliwanag at magpaintindi sa kanila. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at makikisa ng Banal na Espiritu. Amen. So, yan pong ituturo ko ngayon, o i-discuss ko ngayon, nagmula po yan sa aklat ng nawawala talaga ako. Kanina nasa isip ko. Colossians 3:23. Colossians, Hindi, nung nag-aaral tayo ng Isoel. Proverbs, Okay. Mamaya babalikan ko. Maaalala ko rin yan. So, key to commitment. Ayan. Nagmula po yan sa aklat ng armor bearer. Ayan. Nawawala sa isip ko eh. armor bearer. Doon po nagmula yan sa aklat ng armor bearer. Yan po yung ituturo kong yan, no? At yan po ay ginamit ko nung ako ginamit ko sa CIJ. Amen po? So, key to commitment. Ayan. Okay, sabi dito, ano ba tong commitment o key to commitment? Ayan, sabi dito, mga kapatid, ang pundasyon ng pangako o commitment ay umaasa sa ulitin ko mga kapatid, naiwanan ko po kasi yung aking salamin kaya medyo hirap ako magbasa ngayon. Sabi po dito, ang pundasyon ng pangako o commitment ay ang umaasa sa disiplina kaysa emosyonal. Ito ay binubuo ng pangunahing pagkilos sa kanyang relasyon sa Diyos. Amen po? At responsibilidad at pananagutan at nakatuon sa puso na nagbumula sa kanyang desisyon. Okay. Yung desisyon pala ng commitment ay nagmumula po sa puso, no? At saka siya nagdesisyon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Yung commitment po natin sa Diyos ay nagmumula po sa puso. Saka tayo nagdidesisyon. Amen? Hindi po ito commitment na parang napilitan lang, no? Kasi kung napipilitan lang po tayo, wala po tayong magiging maayos na commitment sa Panginoon. Amen po? Ayan. Kailangan natin ang ating commitment sa Panginoon, ito po ay nagmumula sa puso. Saka po tayo nagdidesisyon. Amen po? Amen. Yan po ang ibig sabihin ng commitment. No? So ang scripture natin, nasaan yung natin? Ayan. Ito po yung scripture natin. Yung ating verse. Ayan. Sabi diyan, ayan. Sabi dun sa scripture natin, thank you kapatid, no? Okay. Sabi diyan, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen? Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ano po ba ibig sabihin nito? Malalim eh, ano? Malalim. Ma-establish yung inyong mga panukala. Yung mga plano ninyo. Di ba? Yung mga plano ninyo sa buhay. Amen? Magkakaroon ng katuparan. Amen? Matatatag. Amen po? Kung iuukol natin, kasi merong tinatawag na utos, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. So pagdating sa dulo, merong promise. Amen? At ang promise ay makakamit natin ang ating mga panukala o ating mga plano sa buhay. Basta iuukol natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen po? Amen. So, yan yung scripture natin, no? Next. Okay, objective natin. Objective o layunin ng mensahe. Ito pong layunin ng mensahe, kinuha ko po ito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 11. Ang sabi po diyan,
at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Amen? At ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Amen? Nung tayo po ay nagising na sa pananampalataya, o tayo ay nagising na sa spiritual na buhay Kristiyano, ito po ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Pinagkalooban niya ng iba ng maging mga apostol. Amen? At mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Amen? Naniniwala po ba kayo na itong ipinagkaloob na ito ng Panginoon ay commitment? Commitment natin sa Panginoon? Amen po? Amen. So pag pinagkaloob sa atin ito ng Panginoon, commitment po natin ito sa Panginoon. Amen po? Tayong mga nagising na sa spiritual na buhay pananampalataya, mga kapatid, ito po ay commitment natin sa Panginoon. Lahat po tayo ay gagamitin. Amen po? Lahat po tayo. So mga kapatid, nakakaiyak lang minsan, ano? Na minsan, naipagkaloob na sa atin ito, pero minsan napapabayaan natin, no? Minsan, naipagkaloob na sa atin na tayo maging apostol, pero napapabayaan natin. Minsan, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon na tayo maging propeta, napapabayaan po natin. Higit sa lahat, pinagkalooban na tayo na maging ebanghilista. Ano po ba itong ebanghilista? Mangangaral. Amen po? Mangangaral. O tagapagpangaral, ebanghilista. Amen? Minsan, pinagkalooban na tayo na maging ebanghilista pero napapabayaan po natin. Amen po? Yung iba, pinagkalooban na maging pastor pero napapabayaan. At ang iba ay guro. Amen? Pinagkalooban na tayo na maging guro. Maging leader. Amen? Binigyan tayo ng task ni Pastor Oscar. Binigyan tayo ng mga kanya-kanyang cell group upang maging guro. Pero nasan po? Napapabayaan po. Amen? Yun po ang nakakalungkot minsan sa buhay natin. Okay. Tahimik lahat ah. Tahimik lahat. Mukha atang lalungkot yata lahat. Hindi. Sa totoo lang, di ba? Suriin natin yung sarili natin. Di ba nangyayari po yan? Amen? Ako, inaamin ko po sa inyo mga kapatid ha. Inaamin ko po sa inyo. Ako, ilang beses na pumapasok sa isip ko. Gusto ko lang bumitaw, gusto ko lang magpahinga, gusto ko na, pero hindi, may commitment eh. Di ba? May commitment ako sa Panginoon. At ang pangako ko sa Panginoon, ang natitira kong buhay ay para sa Kanya na. So, yung commitment ko na yon, hindi ko pababayaan yon. Amen? Amen. At kung ano yung commitment natin sa Panginoon, huwag niyo pong pabayaan mga kapatid. Amen? Huwag natin pabayaan. Kasi po, wala pong patutunguhan ang ating relasyon sa Diyos kung pababayaan po natin ang ating commitment sa Kanya. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Okay, meron pa rito akong ginawang note. Sabi dito, sa objective, no, sa layunin. Ang commitment sa simbahan ay ang desisyon
panata, at pagtatalaga sa sarili mula sa puso sa paglilingkod sa Diyos, nakatuon sa gawain para sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Amen mga kapatid? Yan po ang ating commitment. Nakatuon po ang ating gawain sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Kasi po, kung tayo ay kikilos na nakatingin po tayo sa tao at hindi sa Diyos, sira ang ating commitment sa Diyos. Amen? Sira po. Okay. Next. Introduction tayo. Ayan, yung introduction natin, ang haba. Mga kapatid, bantayan niyo yung oras ko ha. Mahaba itong slide na to. Bantayan niyo yung oras ko, baka lumagpas ako. Okay. Yung introduction. Sabi dito, sa introduction, no? Number 1. Sabi dito, ang pagising natin sa pananampalataya at pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay may kaakibat na commitment. Amen? May kaakibat daw na commitment. Sabi doon sa ating introduction. Okay, number 1. Ano ba itong kaakibat na commitment? Number 1. Yan. Sa mga baguhan, ang commitment po natin, kapag tayo ay nagising na sa pananampalataya, sa mga baguhan, ay ang pag-attend po natin sa church at Bible study. Amen? Magkaroon po tayo ng commitment sa pag-attend sa church at Bible study upang lumago ang ating spiritual na buhay. Amen? Upang tayo ay mamunga. Amen po? At yan po mababasa natin sa Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangaralan. O yan, mangaralan sa isa't isa, lalo na kung inyong mamamalas na malapit na ang araw. Amen? Nakita niyo po yung panahon ngayon. Kung saan may mga digmaan, kung saan may mga nangyayaring kaguluhan, lalong-lalo na sa bansa natin, di ba? Nagkakagulo sila. So, ibig sabihin, sign na po yan na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya, wag po nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Amen? Ang pagdalo sa mga gawain para sa simbahan o para sa church o pagsamba. Amen? Okay. Next. Sabi dito sa next, sa pangalawa natin, pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Romans 3:10. Yan, nasa introduction pa lang tayo, no? Ayan, mababasa natin para mabilis. Ayan. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga lagad ko ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Ayan yung pangalawa natin. Yung pangatlo, panalangin. Ayan, kailangan natin magkaroon tayo ng commitment sa panalangin. Amen? Sabi diyan, Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay. Ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Tungkol sa inyo, sa atin. Amen mga kapatid? Huwag natin pababayaan ang ating panalangin, lalo na sa ating prayer meeting. Amen po? Kasi po ang prayer meeting, yan po ang nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. At backbone ng ating iglesia. Amen mga kapatid? Okay. Pangapat. Okay, pangapat. Apat lang po yung ginawa ko, no? Pang-apat, sabi dito sa pang-apat, pagsasakripisyo para sa Diyos. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipangmanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang atin daw katawan ay ihaing banal, no?
Ano ba ibig sabihin nun? Yung mga Katoliko, ito, ginagawa nila to tuwing mahal na araw, nagpipinitensya sila, di ba? Nagpipinitensya sila, yung kanilang katawan, hinahain nila bilang sakripisyo. Pero sa ating pong mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, nagising na sa tunay na pananampalataya, mga kapatid, kailangan magsakripisyo tayo. Amen? Amen mga kapatid? Sacrifice. Amen? Hindi po natin, sorry to say mga kapatid, no? Nakakalungkot lang talaga. May mga time minsan na may time naman tayo. Bakit hindi natin kayang isakripisyo para sa gawain sa Panginoon? Di ba? May mga kapatid tayo na makikita natin, nakakilala na sa Panginoon, nagising na ang kanilang spiritual na buhay, pero nawala sila sa gawain. Bakit po? Dahil po dito, kulang sila sa pagsasakripisyo. Amen? Palampakan po natin yung mga kapatid natin na nagtatrabaho, puyat, no? Mga nurse, mga taga-Petroville, mga taga-restaurant, di ba? Puyat sila, galing sa duty, pupunta rito sa church, sacrifice, nagsasakripisyo sila. Diba? Commitment yan. Amen mga kapatid? Commitment nila sa Panginoon yun. Nagsasacrifice sila. Hindi sila katulad ng mga nakaugalian natin. No? Na nagpipinitensya, hinahataw ang sarili, nagbubuhat ng cross. Diba? Kabaliktaran po yan. Ang sakripisyo na binabanggit dyan ay yung kahit puyat na tayo, kahit halos hindi na natin kaya, pero pumupunta pa rin po tayo sa simbahan. Amen? Amen. Pumupunta pa rin tayo sa mga Bible study. Amen? Amen. Yan po ang tunay na sakripisyo. Amen mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ngayon, tapos na po tayo sa introduction. Pupunta na po tayo sa main point natin. Okay. Ayan. Ang main point natin, loyalty and faithfulness. Okay? Next. Okay. Loyalty and faithfulness. Ano po ba ito? And next. Sabi diyan, basa mga kapatid, loyalty is always tested first where God is concerned. Amen? Next. Faithfulness. Basa mga kapatid, faithfulness, ang sabi diyan? Faithfulness is something that Faithfulness is something that has to be found. Ano ba sa Tagalog yun, mga kapatid? Ha? Ang katapatan ay isang bagay na dapat matagpuan sa mga Kristiyano. Amen? O matagpuan sa atin. Amen? Next. Ayan. Ito yung main point natin. Basa mga kapatid, 4 characteristic of faithful man. Ano-ano po ba ito? Amen? Sabi dito, number 1, basa mga kapatid. knows how to keep his mouth shut. Sabay-sabay. Lakasan natin. Knows how to keep his mouth shut. Amen? Next. Ministers Basa. Minister straight to his pastor and to his pastor and church. Amen?
And number 3, always speak the truth. Amen? And number 4, humble. Amen? Ayan. Yan yung 4 na 4 characteristic of a faithful man. Amen mga kapatid? Ayan, nabanggit yan. Kailangan laging yung mga sinasabi natin, laging tama, laging nakatuon. No? Nakatuon palagi sa ating Panginoon. Amen? Yung humble, kailangan natin maging humble, mga kapatid. Amen? Next. Yeah. Sabi diyan, do not to be too big or too small. Amen? Yan. Basa mga kapatid. Committing to the ministry as you are committed to your marriage. Amen? Ang commitment pala natin mga kapatid sa ating ministry ay parang commitment din natin sa ating mga naging asawa. Amen? Paano po ba kayo ipinakikita? Paano nyo po ipinakikita sa mga asawa ninyo ang inyong commitment? Paano nyo na ipinakikita? Nagiging faithful kayo, di ba? Matapat kayo sa inyong asawa. Pag sinabi ng inyong misis, umuwi ka ng maaga, umuwi kayo ng maaga, di ba? Pag sinabi ng misis, ibigay mo ang sahod mo, ibibigay mo ang sahod mo. Yun, commitment mo yun sa asawa mo, di ba? Di ba mga kapatid? O ano pa yung mga commitment nyo sa asawa nyo? Pag sinabi maglaba kayo. Amen? Kasi po mga kapatid, yung mga commitment na yan sa ating asawa ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating asawa. Amen? Kaya kasumunod na magluto, maglaba, o ibigay mo ang buong sahod mo sa iyong asawa dahil mahal mo siya. Ngayon, paano naman ang pagmamahal natin sa Diyos? Na ibibigay ba natin lahat ang nais ng Diyos? Amen? Napakasimple lang ng nais ng Diyos. Amen? Sumunod tayo sa Kanya. Gawin natin ng maayos ang ating commitment sa ating Panginoon. Amen? Kung ano man yung ating mga ministry, gawin natin. Yun lang. Ganun lang kasimple. Di ba? Kaya kung paano kayo nagbigay ng pagmamahal sa inyong asawa, nagbigay ng inyong commitment sa inyong asawa, ganun din sa ating Panginoon. Amen mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Always do your best. Amen? Always do your best. Amen mga kapatid, ayan. Always do your best. Pag inutusan kayo ng misis nyo, always do your best. Amen? Ayan, pagtapos maglaba, magsaing ka. Pagtapos mo magsaing, maglinis ka. Always do your best. Amen? Ganun din sa ating Panginoon. Always do your best. Amen mga kapatid? Praise the Lord. Okay? Tapos na tayo dun sa 4 characteristic of a faithful man. So, dadako naman tayo ngayon sa the final K to commitment. Ano ba itong the final K to commitment? Ayan. The final K to commitment. Sabi diyan, number 1, stay with something until the job gets done. Amen? Sabi diyan, manatili tayo, no? Sa ating trabaho, sa ating paglilingkod hanggang sa huli. Amen? Hanggang sa wakas. Ayan.
Naalala ko yung ating Pastor Edwin, no? Ano yung lagi niyang binabanggit nun sa atin? Huwag kayong hihinto mga kapatid. Magpatuloy kayo hanggang wakas. Amen? Huwag kayong titigil. Ayan po. Huwag kayong titigil. Number 2, never quit Or give up. or give up. No? Huwag tayong magsasawa. Amen, mga kapatid? Kasi pag nagsawa po tayo, sira ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Sira po ang ating pananampalataya. Amen, mga kapatid? Kailangan maging matibay tayo. Matatag. Lahat ay may mga pagsubok. Amen? Sa pamilya, may dumarating na mga pagsubok. Amen? Ganon din sa ating mga ministry, sa ating dito sa church, may mga dumarating na pagsubok. Pero never tayong mag-give up. Amen? Never. Kasi po, once na mag-give up tayo, mawawala po tayo sa Panginoon. Amen? Ganon din sa pamilya natin. Once na tumigil tayo sa mga pagsubok, no? Sa mga trial, mawawala po ang ating pamilya, mawawasak. Amen po? Ganon din sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Never quit or give up. Amen mga kapatid? Magpatuloy tayo. Ano man mga trial, ano man yung mga bagyong dumating sa atin, sa ating paglilingkod, huwag po tayong hihinto. Amen mga kapatid? Maging matatag tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, sabihin mo sa mga katabi mo, maging matatag ka, kapatid. Maging matatag ka, kapatid. Maging matatag ka, kapatid. Maging matibay ka. Ayan. Okay, next. Keto attitude. Ayan. Ano ba yung dati nating attitude? Ano ba yung attitude? Ayan, ulitin natin. Ano ba yung attitude? Ano ba to? Ugali. O ano bang ugali natin? At bakit may tinatawag na K2 attitude o susi ng ating ugali? Ano ba to? Men? Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, ano bang klaseng ugaling meron tayo? No? Maaring paramura tayo. Maaring tayo ay madaling magalit. Maaring tayo ay madaling ano ba no? Mawala ng pasensya, di ba? Nung wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon. Ngunit nung nakilala na natin ang Panginoon, nung nagising na ang ating spiritual na buhay, no? Ano sabi ng 1 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, is a new creation. Amen? The old has gone and the new has come. Amen? Lahat tayo ay binago na. Wala na yung mga attitude na hindi maganda sa atin. Amen? Binago na tayo eh. Tayo ay bagong nilalang na. Amen mga kapatid? Okay, next. Yan. Willingness to do whatever you are asked. Amen? Yan mga kapatid. Ano ba ibig sabihin yan? Kahandaang gawin ang anumang yan. Kahandaang gawin ang anumang inyong ministeryo o minister. Amen? Lagi tayo dapat nakahanda sa ating mga minister. Amen mga kapatid? Mga ministeryo. Amen? Willingness to do whatever you are asked. Amen? Lagi tayong handa. Amen mga kapatid? Okay. Next. Okay, pangalawa, never lose sight of the people behind the work.
O ano ba ibig sabihin yan? Ano ba ibig sabihin nito mga kapatid sa inyo? Sa inyong palagay, ano ba ibig? Never na mawala. Amen? Never na mawala. Kung ano man yung ating mga ministry. Amen mga kapatid? Patuloy tayong magtrabaho para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Next. Understanding. So may kulang, no? Nasa point 2 na tayo. Nasa point. Okay. Sabi dito, may verse ano? May verse dito na nakalagay. So hindi lang naisama diyan. Sabi dito, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ito po yung kwento na ito sa Acts, no? Sa Acts chapter 16 verse 23-24. Ito po ay nung makulong si Pablo, no? Nung nakulong po si Pablo at si Silas, no? Sila po ay patuloy na naglingkod sa Panginoon. Amen. Sila ay umawit dun sa kulungan, no? Hindi sila tumigil sa pagtatrabaho sa Panginoon. Amen. Patuloy silang umawit dun sa loob ng kulungan. Amen? At ano po yung kasunod na naging kwento doon? Diba? Nabuksan ang kulungan at sila ay pinalaya ng Panginoon. Natanggal yung mga kadena, no? May mga kadena sila sa paa, no? At sila ay pinalaya ng Panginoon. Kaya never lost, mga kapatid. Huwag na huwag tayong titigil ano man ang mangyari sa atin, no? Mga kapatid. Kasi ito si Pablo at si Silas, isang halimbawa ito mga kapatid, no? Na sila ay dinala doon sa kaloob-looban ng kulungan, pero hindi sila sumuko sa Panginoon. Hindi sila sumuko o hindi sila tumigil sa paggawa para sa Panginoon. Sila ay nag-worship, umawit, nanalangin. Ganyan din po tayo dapat mga kapatid. Amen? Amen mga kapatid? Ganyan din po tayo. Once na dumating sa buhay natin, sa ministry natin, ang mga pagsubok, ang mga problema, huwag tayo titigil. Patuloy tayong manalangin, umawit sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So next na natin, understanding authority. Ayan. Basta mga kapatid, dito na tayo. Point, ano na natin to? Point 3. Point 2. Point 3 natin yan. Understanding authority. Okay. Okay, point 3 nga. Okay, understanding authority. Ano po ba ang ibig sabihin ng understanding authority? Ano pong sabi dyan? Colossians chapter 3 verse 22-24. Basa mga kapatid. Servant, obey in all things. Basa, lakas. Servants obey in all things your masters, according to the flesh, not with the outward as men pleasers, but in the singleness of heart, fearing God, whatsoever we do it heartily as the Lord and unto men. Amen. Amen mga kapatid. Colossians 3 chapter 22
chapter 3, verse 22 hanggang 23. So, basahin ko sa Tagalog, no? Sabi dito, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong amo dito sa lupa. May nakikita man o wala, o may nakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo'y tapat at may takot sa Panginoon, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Okay. Ganun pala. Tayo po bilang nakakita nagising na sa spiritual na buhay, bilang pinagkalooban ng Panginoon ng mga pagpapala, mga kapatid, pinagkalooban ng Panginoon ng ministry, mga kapatid, kinakailangan umilos tayo, gumawa tayo ng kahit walang ibang nakakakita. Amen? Amen mga kapatid? Kasi sa Diyos tayo naglilingkod. Amen? Hindi sa tao. Hindi po tayo nagiging masipag lang kasi nandyan si Brother Joe. Kailangan magsipag ako dito, magbabacuum ako dito. Andyan si Brother Marlon, maghugas ako ng plato. Hindi po ganoon mga kapatid. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen mga kapatid? Amen. Gumawa tayo para sa Diyos. Ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Amen? Amen. At huwag natin maliitin. Maliit man o malaki ang ating ginagawa, tagalinis man tayo, tagatapon ng basura, pag nakita ng Panginoon yan, kalulugdan tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Submitting to God's delegate authority in our lives. Amen? So may verse dyan. Anong sabi doon sa verse? Ayan. Romans 13, verse 1 and 2. Sabi dyan, basa mga kapatid, lakas natin. Let every person, be subject to the government authorities. amen? For there is Sabay-sabay tayo mga kapatid. Sabay-sabay, lakasan natin, sabay-sabay. Amen? Maganda yung verse na yan. Okay, go! Let every person be subject to the government authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists that God has appointed, and those who resist will incur judgment. Amen. Ganda ng verse, no? Basahin ko sa Tagalog. Sabi dito mga kapatid, mga alipin, sa lahat ng mga bagay, sundin ninyo ang inyong mga amo. Hindi, mali. Sabi dito, Romans 13:1-2. Okay, 13:1-2. Sabi dito, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ay nagtatatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Amen? Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Pasakop tayo sa mga tinalaga ng Diyos. Amen? Sa mga pamahalaan, sa mga namumuno. Amen mga kapatid? Pasakop tayo. Dahil mga kapatid, tingnan po natin sa Pilipinas, no? Sa ating bansa. Sino po namumuno sa atin? Sino yung presidente natin? Bongbong Marcos, no? Bongbong Marcos ang presidente natin, di ba? Di ba? Pero ano nangyayari ngayon? Hindi nagpapasakop. May kanya-kanyang agenda. Kaya anong nangyayari? Gulo. Di ba? Gulo mga kapatid.
Hindi nagpapasakop, hindi nila hinihintay yung time nila. Gusto nila sila lagi, sila ang mauna, sila ang tama, sila ang bida. Di ba may mga ganon? Pero malinaw, biblical sinasabi, pasakop kayo sa mga namumuno sa inyo. Dahil hindi yan inilagay dyan ng kung sino. Itinalagay yan dyan ng Diyos. Amen? Nanalo yan sa eleksyon dahil itinalaga ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. Amen? Kaya dapat magpasakop tayo. Hindi ako pro Marcos ha. Hindi rin ako pro Duterte. Neutral lang ako. Amen mga kapatid? Neutral lang ako ha. Wala akong kinakampihan. Pero kung sino yung nasa pwesto, doon po tayo magpasakop. Amen? Amen. Magpasakop po tayo. Huwag po tayong maging pabigat. Amen? Ganon din po sa church. Amen? Kung sino po yung mga leader dito, kung sino po yung mga pastor dito, o kung sino man ang mga nakatalaga dito, magpasakop po tayo. Amen? Amen. Pasakop tayo. Hindi ako galit ha. Tahimik lahat eh. Hindi ako galit mga kapatid ha. Mahal ko kayo. Love ko kayo ha. Okay, next. Sabi diyan. Okay. Hindi na gana. Meron pa ba? Wala na no? Ba't ayaw na gumano to? Ano yan na na? Ha? Anong nangyari sa slide natin? Abi, anong nangyari sa slide natin? Abi? Nakatulog yata si Abi. Then, biro lang Abi ha. Okay. May inaayos kayo. Okay. Ano yung sunod natin? Ayan. 5, sabi dyan, 5 structures of authority. Ayan, 5 structure daw ng authority. Sabi dyan, number 1, God, His Word. Number 2, national and local government. Number 3, the church. Number 4, the family. Number 5, employee. Amen? Yan po yung 5 structure ng... Okay, 10 minutes na lang. Sure, haba pa natin. Reminder. 10 minutes na lang. Reminder lumakas. Buti na lang nagpaalala, no? Okay. Okay, so bibilisan na natin, no? Yan. So, nakakasunod ba kayo mga kapatid? Amen. Okay. Okay. Yung 5 structure, ano po yung? God and His Word, national and local government, the church, the family, the employee. Okay? God and His Word. Ano po itong God and His Word? Nakatitiyak tayong makilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang kalooban ng Diyos. Malinaw mga kapatid? Kung nakikilala natin ang Panginoon, kung nagising na ang ating spiritual na buhay, dapat sumusunod po tayo sa Kanyang mga utos. Amen? Dahil kung hindi, tayo po ay sinungaling sa katotohanan. Okay, national and local government. Sabi dito, okay, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo. Sabi niya, pasakop kayo sa lahat ng kapangyarihan sa bayan, sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magpaparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Amen? So, bilis-bilisan na po natin. Okay? God is Word. Okay? National and local government. The family. Ayan. The family. The employee. Ayan. The employee. Basahin nga natin. Maganda itong the employee. No? Ano sabi dyan mga kapatid?
Hmm? Submit yourself to your master, not only those who are God and considerate, but also to those who are ours. Okay. Magpasubmit daw po tayo sa ating mga boss. No? No? Magpasubmit tayo. Kalapahan natin sila, yung mga taga-Pitromin, no? Kahit puyat yan. Kahit galing sa trabaho, pagod na, inuutusan pang mamigay ng flyers, no? So, bakit po nila ginagawa yun? Kasi po, commitment nila yun, nagpapasubmit sila sa authority. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At katulad ng pinag-usapan namin ni Kuya Marlon kanina, tiis lang kapatid, para tayong nagtatanim. No? Time will come, aanin tayo. Amen? Amen. Aanin tayo mga kapatid. At sino yung mga umani na dito ngayon? May mga umani na dito ngayon eh. Si Joe, Brad Joe, umani na to eh. Maani na to. Sino pa yung isa dyan? Si Sister Babes, umaani na din yan eh. Di ba? Meron pang isa, si Brad Jobert. Di ba? Umaani na din yan. Time will come kapatid, tiis lang, aani din kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Next. The servant heart makes a good attitude. Ayan. Dapat tayong mga lingkod ng Diyos ay maayos ang ating pag-uugali. Amen mga kapatid? Next. Serve as if you are serving Jesus. Amen? Next. Be thankful in all things. Lagi tayo dapat nagpapasalamat. Amen mga kapatid? Amen. Amen. Magpapasalamat tayo palagi. Amen. Tumanggap man tayo ng makapal at manipis. Magpasalamat tayo, may tinanggap tayo. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Yan. So, okay, next. Yan. Acts. Basa nga dyan mga kapatid sa Acts na yan. Ano sabi dyan? And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering that they were to keep them safely. Having received this order, put them in prison and cast them there, feed in the stocks. Amen. Next. The church. Yan, the church. Dito na tayo sa ating last point. The church. Ano sabi dyan sa the church? Basa mga kapatid. The efforts of the church will are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching scriptures. Do not hustle and Kunti tayo nagpapas. Sabay-sabay kapatid, lakasan natin, sabay-sabay. Dito po muna tayo makinig. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go! the elders will direct the affairs of the church and are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. For Scripture says, do not hustle among while it is giving out the rain, and the workers deserve their wages. Amen. So mamaya bibigyan natin ng diin yan kasi kulang na po tayo sa time, no? Next. Next. Okay, the church. Ayan. Hebreo 5:17. Ayan. Pasakop kayo sa mga sumusunod, sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangailangan sa inyo. Sila ay nangangalaga sa inyo. At mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Amen? Malinaw mga kapatid? Susunod kayo sa mga namumuno sa inyo, lalong-lalo na rito sa church. Kasi po, yan po ang kalakasan
ng mga pastor, mga leader, mga elder ang inyong pagsunod. Amen? Kasi po kung hindi po kayo susunod at kung kayo ay anong tawag doon? Salungat, no? Salungat. Katulad ng nangyayari sa ating bansa, di ba magulo? Kasi po may leader pero nagiging salungat sila. So ano nangyayari? Gulo. Impeachment doon, impeachment dito, gulo roon, gulo rito, di ba? Kasi po hindi nagpapasakop. Amen? So kailangan po talaga natin ang pagpapasakop. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Okay, the family. Okay, ano tong the family? All authority stay. Okay, basahin muna po natin to. Sabi niya, all authority is here to stay, will never graduate from under authority. Amen? God will never insult you into place of authority Until you learn how to submit to authority. Amen? Bilisan na natin. Amen? Reproof of instruction in the way of life. Ayan po yung verse, no? Bilisan na natin. Wala na tayong oras. The church. Oh, nawala na. Last na. Okay. Tapos na pala. Ako pala yung nawala. Amen. So, ngayon, tulad ng sinabi ko, babalikan natin ito, yan, the church, no? Ito yung conclusion natin eh. Ano pong sabi dyan? Sa conclusion, yan ang conclusion. Kaya gusto kong balikan yan. No? Sabi dito, basahin natin sa English, mga kapatid. Binasa nyo na kanina yan, no? Yes po. Okay, babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Lalo na ang mga masisipag sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Malinaw mga kapatid? Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Ano ba itong kabayaran? Amen? Ito ba'y pera? Ito ba'y ano? Kabayaran. So, ang kabayaran na ibig sabihin niyan, ipakita ninyo ang inyong faithful sa mga namumuno sa inyo at higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Pakita nyo. Amen? Ano ba ang sabi dito? Okay. Karapat-dapat tumanggap ng paggalang. Ayan. Dapat maging magalang tayo at kabayaran. Lalo na sa mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. And then last verse 38, no, bigyan natin ng diin ito. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog sabi dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong busalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Amen? Ano po ba ibig sabihin nito? Huwag mo raw busalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang lalim, no? Lalim. Ha? Lalim. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga leader ninyo, ang mga pastor ninyo, habang sila'y nagtatrabaho para sa Panginoon, huwag po tayong maging pabigat. Amen? Pasaway. Ayan. Amen mga kapatid? Huwag po tayong magiging pabigat, pasaway. Amen? Kasi po ang mga leader natin ay nagtatrabaho ng maayos. Ang pastor natin, ang mga pastor natin ay nagtatrabaho ng maayos. Amen? Para sa ikaayos ng iglesia. Amen? Kaya nararapat lang mga kapatid na huwag tayong maging pabigat at higit sa lahat
pasakop tayo sa authority. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun lang po at tapos na po ang mensahe. Glory to God po. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, matalas man ito, Panginoon. Matalimbayin ito, Panginoon. Maaaring nasaktan man ang aming kalooban, Panginoon. Pero ito, Panginoon, ang itinuturo mo sa amin, Panginoon. Ito po ang nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami magiging pabigat. Hindi kami magiging pasaway sa aming mga leader, sa aming mga pastor, Panginoon. Kundi, Panginoon, kami ay kikilos para sa gawain para sa iyo, Panginoon. Kami ay kikilos ng ayon sa puso namin, Panginoon, at hindi sa tao, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa itinuro mo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe ng pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon, maging matibay ang aming commitment sa iyo, Panginoon. Maging matatag kami at malayo, Panginoon, sa anumang balak ng kalaban na mawasak ang aming commitment sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. At nawa, ang mensahe nito, Panginoon, ay magrima sa aming puso. Hindi ito pumasok lang sa kabilang tenga at sa kabilang tenga lalabas, kundi pumasok nawa ito sa aming puso at magrima, Panginoon, at magamit namin sa pang-araw-araw namin spiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at Pag-isa ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Amen.